Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. May mga mahahalagang salaysay noong unang panahon na tinaguriang mga nawawalang aklat. Isa sa mga salaysay na ito ay ang salaysay ng unang taong nilikha ng Diyos, sina Adan at Eva. Ang kwentong ito ay ang buhay at kapanahunan ni Adan at Eva matapos na sila ay palayasin sa hardin hanggang sa panahon na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Subalit ang kwentong ito ay itinuturing ng maraming iskolar bilang bahagi ng pseudopigrupo. Ang pseudopigrupo ay isang koleksyon ng mga makasaysayang gawa sa Biblia na itinuturing na kathang-isip lamang. At dahil sa stigma na ito, ang kwento ng buhay at kapanahunan ni Adan at Eva matapos silang palayasin sa hardin ay hindi isinama sa compilation ng banal na Biblia. Bagamat itinuturing na pseudepigraphic ng ilan, nagdadala ito ng makabuluhang kahulugan at pananaw sa mga pangyayari noong panahong iyon. Maaaring kaduda-duda na nakaligtas ng maraming siglo ang mga kasulatang ito kung walang sustansya ang mga ito. Ang kwento ng buhay at panahon ni Adan at Eva matapos silang palayasin sa hardin hanggang sa panahon na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel ay simpleng bersyon ng isang salaysay na ipinasa sa pamamagitan ng salita ng bibig mula sa henerasyon kada henerasyon na nag-uugnay sa panahon nang nilikha ng Diyos ang unang buhay ng tao. Na sa huli ay nagpasyang isang tao na isulat ito. Ang partikular na bersyon na ito ay isinulat ng hindi kilalang mga Egyptian. Ang kakulangan ng makasaysayang parunggit ay nagpapahirap na matukoy ang eksaktong petsa ng pagsulat. Gayunpaman, gamit ang iba pang mga pseudopigrupical na gawa bilang isang basihan, marahil ito ay isinulat ilang daang taon bago ang kapanganakan ni Kristo. Ang ilang mga bahagi ng bersyong ito ay matatagpuan sa Jewish Talmud at sa Islamic Quran na nagpapakita kung gaano kahalaga ang papel na ginampanan nito sa orihinal na panitikan ng karunungan ng tao. Isinalin sa wikang Arabic ang kwento ni Adan at Eva ng Ehipsyong manunulat, ngunit ang mga huling pagsasalin ay natagpo ang nakasulat sa Ethiopic. Ang kasalukuyang pagsasalin sa wikang Ingles ay isinalin noong huling bahagi ng 1800 ni na Dr. S.A. Malan at Dr. E. Trump. Isinalin nila ito sa King James English mula sa Arabic na bersyon at sa Ethiopic na bersyon at inilathala sa The Forgotten Books of Eden noong 1927 ng The World Publishing Company. At noong 1995, ang teksto na kinuha mula sa isang kopya ng The Forgotten Books of Eden ay ikinumbert sa electronic form ni Mr. Dennis Hawkins. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ni Adan at Eva, ang ama't ina ng sangkatauhan. Disclaimer lang po. Ang kwento kong ito ay base sa aking pagkaunawa sa mga salaysay ni na Dr. S.C. Malan at Dr. E. Trump na isinalin
sa King James English mula sa Arabic na bersyon at sa Ethiopic na bersyon at inilathala sa The Forgotten Books of Eden noong 1927 ng The World Publishing Company. Ang hangaring ko lamang po sa paglalathala nito ay marinig ninyo ang kwento ni Adan at Eva, ang itinuring na ama't ina ng sangkatauhan. Sa huli, bilang mga mananampalataya ng buhay na Diyos, kayo ang magpasya kung ito nga ay katang-isip lamang o katotohanan. At ngayon, ito ang unang episode na pinamagatan kong Ang Yungib ng Kayamanan at ang Revelasyon. Sa ikatlong araw, itinanim ng Diyos ang hardin sa silangang bahagi ng mundo, sa hangganan ng mundo patungong silangan. Sa ibayong direksyon kung saan sumisikat ang araw na walang ibang makikita, kundi tubig na sumasaklaw sa buong mundo at umaabot sa mga hangganan ng langit. Sa hilagang bahagi ng hardin ay may dagat ng tubig, malinaw at dalisay sa panlasa na walang katulad. At sa sobrang linaw ng tubig dagat nito, ay maaaring tanawin ng sinuman ang kailaliman ng mundo. At kapag naghugas dito ng kanyang sarili ang isang tao, siya ay magiging malinis dahil sa kalinisan niyaon, at magiging maputi dahil sa kaputian nito kahit pa siya ay maitim. Ang dagat na ito ay nilikha ng Diyos ayon sa sarili niyang kagustuhan, sapagkat alam niya kung ano ang kahihinatnan ng taong lilikhain niya. Kung kaya't pagkatapos lisanin ni Adan at Eva ang hardin, dahil sa kanilang pagsuway, isisilang ang mga tao sa lupa. Kabilang sa kanila ang mga matuwid na mamamatay, na ang mga kaluluwa ay bubuhayin ng Diyos sa huling araw kapag silang lahat ay nanumbalik sa kanilang katawang laman, at pagkatapos sila ay maliligo sa tubig ng dagat na iyon at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nang palabasin ng Diyos sina Adan at Eva sa hardin, sila ay hindi inilagay ng Diyos sa pahilagang hangganan ng hardin upang hindi sila makalapit sa dagat ng tubig, na kung saan maaari nilang hugasan ang kanilang mga sarili doon at malinis mula sa kanilang mga kasalanan. Mabura ang paglabag na kanilang ginawa at hindi na maalala pa sa kanilang isipan ang kanilang parusa. Ganon din, ayaw din ng Diyos na manirahan sina Adan at Eva sa katimugang bahagi ng hardin, sa kadahilanang kapag ang hangin ay umihip mula sa hilaga, dadalhin nito kina Adan at Eva mula sa katimugang bahaging iyon ang masarap na amoy ng mga puno sa hardin. Kung kaya't nagpasya ang Diyos na hindi ilagay doon sina Adan at Eva upang hindi nila maamoy ang matamis na amoy ng mga punong iyon at makalimutan ang kanilang pagsuway at makatagpo ng kaaliwan para sa kanilang nagawa sa pamamagitan ng pagkatuwa sa amoy ng mga puno. Subalit hindi sila nalinis mula sa kanilang paglabag. At dahil ang Diyos ay maawain at may malaking kahabagan at pinamamahalaan ang lahat ng bagay sa paraang siya lamang ang nakakaalam, pinatiran niya ang ating amang si Adan sa kanlurang hangganan ng hardin, sapagkat sa panig na iyon ay napakalawak ng lupain.
At inutusan ng Diyos si Adan na manirahan doon sa isang yungib sa isang bato, ang yungib ng mga kayamanan sa ibaba ng hardin. Nang nagsimulang lumabas sa hardin ang ating ama at inang sina Adan at Eva, lumakad sila sa lupa sa kanilang mga paa. Hindi nila alam na sila ay naglalakad. At nang sila'y dumating sa bukana ng luwasan ng hardin, nakita nila ang malawak na lupain na nakalatag sa harapan nila. Nababalutan ito ng mga batong malalaki at maliliit at ng buhangin. Sila'y natakot at nanginig at nagpatira pa sa kanilang mga mukha dahil sa takot na pumaimbabaw sa kanila at nagmistulan silang mga patay. Natakot sila sapagkat magmula noon na sila ay nasa lupain pa ng hardin na magandang tinamnan ng lahat ng uri ng mga puno, hanggang sa oras na iyon na sila ay palabas na ng hardin. Nakikita na nila ngayon ang kanilang mga sarili sa isang kakaibang lupain na wala silang kaalaman at hindi pa nila nakita. At dahil noong sila ay nasa hardin pa, sila ay puspos ng biyaya ng isang maaliwalas na kalikasan, at ang kanilang mga puso ay hindi pa noon bumabaling sa mga makalupang bagay. Subalit, naawa sa kanila ang Diyos nang makita niya silang nabuwal sa harap ng pintuan ng hardin. Kaya ipinadala niya ang kanyang salita sa ating ama't ina, sina Adan at Eva, at ibinangon niya sila mula sa kanilang pagkakalugmok. Sinabi ng Diyos kay Adan, "Ako ang nagtalaga sa mundong ito ng mga araw at taon, at ikaw at ang iyong mga inapo ay mabubuhay at lalakad sa kanila hanggang sa matupad ng mga araw at taon nang ipinadala ko ang salita na lumikha sa iyo, ay ang salita na siya ring nilabag mo, na nagpalabas sa iyo mula sa hardin, at yaon din ang nagbangon sa iyo noong nahulog ka. Oo, at ito ang salita na muling magliligtas sa iyo kapag natupad na ang 5.5 araw. Subalit, hindi lubos na naunawaan ni Adan ang kahulugan ng dakilang 5.5 araw na narinig niya sa mga salita ng Diyos. Sapagkat sa isip ni Adan, may 5.5 araw lamang sila bago ang katapusan ng mundo. Kaya nanalangin si Adan sa Diyos. Hiniling sa kanya na ipaliwanag ito sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng 5.5 araw. At sa awa ng Diyos para kay Adan na nilikha niya, ayon sa kanyang sariling imahe at wangis, ay ipinaliwanag sa kanya na ang mga ito ay 5,500 taon. At kung paano darating ang isa na magliligtas sa kanya at sa kanyang mga inapo. Ngunit bago pa man iyon, ay ginawa na ng Diyos ang tipang ito sa ating amang si Adan sa parehong mga termino bago siya lumabas ng hardin nang siya ay nasa tabi ng puno kung saan kumuha si Eva ng bunga at ibinigay sa kanya upang kainin. Sapagkat nang ang ating amang si Adan ay lumabas sa hardin ay dumaan siya sa punong iyon at nakita kung paano binago ng Diyos ang anyo nito sa ibang anyo at kung paano ito natuyo. At sa pagpunta ni Adan doon, siya ay natakot, nanginig at natumba.
Ngunit ang Diyos sa kanyang awa ay itinayo siya at pagkatapos ay nakipagtipan sa kanya. At muli, nang si Adan ay nasa pintuan ng hardin at nakita ang kerubin na may tabak na nagliliyab na apoy sa kanyang kamay, at ang kerubin ay mukhang galit at nakasimangot sa kanya. Kapwa natakot sina Adan at Eva sa kerubin at naisip nilang sadya nitong nais na patayin sila. Kaya't nagpatira pa sila nanginig sa takot. Ngunit ang kerubin ay naawa sa kanila at nagpakita ng awa. Kaya tumalikod siya sa kanila at umakyat sa langit, at ang kerubin ay nanalangin sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, pinadala mo ako upang tanuran ang tarangkahan ng hardin na may espadang apoy. Ngunit nang makita ako ng iyong mga lingkod sina Adan at Eva, sila'y nagpatira pa sa kanilang mga mukha na parang mga patay. O Panginoon, ano ang gagawin namin sa iyong mga lingkod? Nang madinig ng Diyos ang panalangin ng kerubin, siya ay naawa kina Adan at Eva at nagpakita sa kanila ng awa. Tapos ay ipinadala niya ang kanyang anghel upang ingatan ang hardin. At pagkatapos, ang salita ng Panginoon ay dumating kina Adan at Eva at itinayo sila. Sinabi ng Panginoon kay Adan, Sinabi ko sa iyo na sa pagtatapos ng 5.5 araw, ipapadala ko ang aking salita at ililigtas kita. Tibayan mo ang iyong puso kung gayon at manatili sa kuweba ng mga kayamanan na dati ko na ring sinabi sa iyo. At nang marinig ni Adan ang salitang ito mula sa Diyos, naaliw siya sa sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat sinabi niya sa kanya kung paano niya siya ililigtas. Ngunit nagdalamhati pa rin sina Adan at Eva dahil sa paglisan nila sa hardin, ang kanilang unang tahanan. Lalo na nang makita ni Adan at Eva na nagbago ang kanilang mga katawan. Si Adan at si Eva ay mapait na iniyakan ang kanilang nagawa. At lumakad silang malumanay pababa sa yungib ng mga kayamanan. Pagdating nila sa yungib, iniyakan ni Adan ang kanilang sarili at sinabi kay Eva, O Eva, masdan ang yungib na ito na magiging kulungan natin sa mundong ito, isang lugar ng kaparusahan. Ano ito kumpara sa hardin? Anong kitid nito kumpara sa espasyo sa hardin? Ano ang batong ito sa gilid ng mga kakahuyan? Anong panglaw ng yungib na ito kumpara sa liwanag doon sa hardin? Ano itong nakayungyong na bato para silungan natin kumpara sa awa ng Panginoon na lumukob sa atin? Ano ang lupa ng kuwebang ito kumpara sa lupa sa hardin? Ang lupang ito na nahaluan ng mga bato, kumpara sa hardin na tinamnan ng masasarap na prutas na puno. At sinabi pa ni Adan kay Eva, Tingnan mo ang iyong mga matatang sa akin, na dati ay nakakita ng mga anghel na nagpupuri sa langit, at sila rin ay walang tigil. Ngunit ngayon, ay hindi na natin nakikita gaya ng dati. Ang ating mga mata ay naging laman. Hindi na nila makita ang dati nilang nakikita. At nagsalita pang muli si Adan at sinabi niya kay Eva, Ano ang ating katawan ngayon kumpara sa dati nung nakatira tayo sa hardin? Dahil dito, ay ayaw pumasok ni Adan sa yungib sa ilalim ng nakayungyong na bato
ni hindi niya gugustuhin tumira dito. Ngunit sa kalaunan ay yumukod din siya sa mga utos ng Diyos at sinabi sa sarili, hanggat hindi ako pumapasok sa yungib na ito, muli akong magiging isang swail. Kaya sina Adan at Eva ay pumasok sa yungib at tumayong nagdarasal sa kanilang sariling wika na alam nilang mabuti ngunit hindi natin alam. At habang nagdarasal sila, itinaas ni Adan ang kanyang mga mata at nakita ang bato na bumububong sa yungib. Ito ay humahadlang sa kanya na makita ang alinman sa langit o sa mga nilalang ng Diyos. Kaya't siya ay umiyak at binayo ng malakas ang kanyang dibdib, hanggang sa siya ay bumagsak na parang patay. At si Eva ay napaupong umiiyak, dahil sa paniniwalang patay na si Adan. Pagkatapos ay bumangon siya, iniunat ang kanyang mga kamay sa Diyos, nakikiusap sa kanya para sa awa at habag at sinabi, O Diyos, patawarin mo ako sa aking kasalanan, ang kasalanan na aking nagawa, at huwag mong alalahanin ito laban kay Adan. Sapagkat ako ang tanging dahilan upang ang iyong lingkod mula sa hardin ay bumagsak patungo sa nahatulang lupaing ito, mula sa liwanag patungo sa kadilimang ito, at mula sa bahay ng kagalakan patungo sa kulungang ito. O Diyos, masdan mo itong iyong lingkod na bumagsak sa ganitong paraan. Buhayin siya, upang siya ay umiyak at magsisi sa pagsuway na kanyang ginawa dahil sa akin. Huwag kunin ang kanyang kaluluwa ngayon. Manapay hayaan siyang mabuhay upang siya ay makatayo matapos ang pagsukat sa kanyang pagsisisi at gawin ang iyong kalooban, gaya ng bago ang kanyang kamatayan. Ngunit kung hindi mo siya muling bubuhayin, kung gayon, O Diyos, kunin mo na rin ang aking sariling kaluluwa upang ako ay maging katulad niya, at huwag mo akong iwan sa piitan na ito na nag-iisa, sapagkat hindi ko kayang tumayong mag-isa sa mundong ito kung hindi siya kasama. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang dahilan ng kanyang pagtulog at kumuha ng buto sa kanyang tagiliran at nagbalik ng laman sa lugar nito sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan. At kinuha mo ako, ang buto, at ginawa akong isang babae maliwanag na katulad niya, na may puso, katwiran at pananalita, at laman tulad ng sa kanya. At ginawa mo ko ayon sa anyo ng kanyang hitsura sa pamamagitan ng iyong awa at kapangyarihan. O Panginoon, ako at siya ay iisa, at ikaw, O Diyos, ang aming tagapaglikha. Ikaw ang lumikha sa aming dalawa sa loob ng isang araw. Kaya nga, O Diyos, bigyan mo siya ng buhay upang siya ay makasama ko sa kakaibang lupaing ito habang naninirahan kami dito dahil sa aming pagsalansang. Ngunit kung hindi mo siya bibigyan ng buhay kung gayon, maging ako ay kunin mo tulad niya upang pareho kaming mamatay sa parehong araw. At si Eva ay umiyak ng may kapaitan at natumba sa ibabaw ng ating amang si Adan dahil sa kanyang matinding kalungkutan. Ang Diyos ay tumingin sa kanila sapagkat pinapatay nila ang kanilang sarili sa matinding paghihinagpis, kaya nagpasa siya na ibangon sila at aliwin. Siya sa makatwid ay nagpadala ng kanyang salita sa kanila na dapat silang tumayo
at bumangon kaagad. At sinabi ng Panginoon kina Adan at Eva, "Kusang loob kayo na lumabag sa akin, hanggang sa kayo ay lumabas ng hardin kung saan ko kayo ngayon inilagay. Sa inyong sariling malayang kagustuhan, ay lumabag kayo sa pamamagitan ng inyong pagnanasa para sa kabanalan, kadakilaan, at isang mataas na kalagayan tulad ko. Kaya't binawi ko sa inyo ang maaliwalas na kalikasan na kinaroroonan ninyo noon. At pinalabas ko kayo sa hardin patungo sa lupaing ito, na magaspang at puno ng kaguluhan. Kung hindi lang sana ninyo nilabag ang aking utos, at tinupad ninyo ang aking kautusan, at hindi kayo kumain ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa inyo na huwag lapitan. Samantalang may mga punong namumunga naman sa hardin na mas mabuti kaysa doon. Ngunit ang masamang si Satanas na hindi na natili sa kanyang pananampalataya ay walang mabuting layunin sa akin, na bagaman nilikha ko siya, ay itinuring niya ako na walang silbi at hinangad ang ulo ng Diyos para sa kanyang sarili. Dahil dito, ay itinapon ko siya pababa mula sa langit upang hindi siya manatili sa kanyang kalagayan. Siya ang gumawa ng punong kahoy na mukhang kaaya-aya sa inyong paningin, hanggang sa kayo ay kumain nito sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang mga salita. Sa gayon ay sinuway ninyo ang aking utos, kung kaya dinala ko sa inyo ang lahat ng mga kapighatiang ito. Sapagkat ako ang Diyos na lumikha, na nang likhain ko ang aking mga nilalang ay hindi ko nilayong sila ay wasakin. Ngunit kapag pinukaw nila ng labis ang aking galit, parurusahan ko sila sa pamamagitan ng matitinding salot hanggang sa sila ay magsisi. Ngunit kung sa kabila ng lahat, ay patuloy pa rin silang magmatigas sa kanilang pagsuway, sila ay mapapailalim sa isang sumpa magpakailanman. Nang marinig ni Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, sila ay umiyak at humagulgol pa. Ngunit pinalakas nila ang kanilang mga puso sa Diyos, dahil nadaman nila ngayon na ang Panginoon ay parang naging isang ama at isang ina sa kanila. At sa mismong kadahilan ng ito, sila ay nanaghoy sa harap niya at humingi ng awa mula sa kanya. Pagkatapos ay naawa ang Diyos sa kanila at sinabi, "O Adan, nakipagtipan ako sa iyo at hindi ko tatalikuran ito. Ngunit hindi ko kayo pahihintulutang bumalik sa halamanan hanggang sa ang aking tipan sa dakilang 5.5 araw ay matupad." Pagkatapos ay sinabi ni Adan sa Diyos, "O Panginoon, nilikha mo kami at ginawa mo kaming karapat-dapat na mapunta sa hardin. Bago ako magsalansang, iyong pinalapit sa akin ang lahat ng mga hayop upang pangalanan ko sila. Ang iyong biyaya ay nasa akin noon, at aking pinangalanan ng bawat isa ayon sa iyong kaisipan, at pinasakop mo silang lahat sa akin. Ngunit ngayon, O Panginoong Diyos, dahil sa aking pagsuway sa iyong utos, lahat ng mga hayop ay nagsibangon laban sa akin, at lalamunin ako at si Eva na iyong lingkod, at wawakasan nila ang aming buhay sa balat ng lupa.
Kaya't nagsusumamo ako sa iyo, O Diyos, na yamang pinalabas mo kami sa hardin at pinatira mo kami sa kakaibang lupain. Huwag mong hayaang saktan kami ng mga hayop. Nang marinig ng Panginoon ang mga salitang ito mula kay Adan, naawa siya sa kanya at nadama na tunay ang sinasabi niya na babangon ang mga hayop sa parang at lalamunin siya at si Eva. Dahil siya, ang Panginoon ay nagalit sa kanilang dalawa dahil sa kanilang mga pagsuway. Nang magkagayoy, iniutos ng Diyos sa mga hayop at sa mga ibon at sa lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupa na lumapit kay Adan upang kilalanin siya at huwag nilang guluhin siya at si Eva ni alinman sa kanilang mga supling na mabuti at matuwid. Kaya ang lahat ng mga hayop ay nagbigay galang kay Adan ayon sa utos ng Diyos, maliban sa ahas kung kanino ang Diyos ay galit. Hindi ito lumapit kay Adan kasama ng mga hayop. Pagkatapos ay nanaghoy si Adan at sinabi, O Diyos, noong kami ay nanirahan sa hardin, itinaas mo ang aming mga puso kaya nakita namin ang mga anghel na umaawit ng mga papuri sa langit. Ngunit ngayon, ay hindi na namin sila makita katulad ng dati. Nang kami ay pumasok sa yungib, ang lahat ng nilikhang ito ay nawala at naging lihim sa amin. Sinabi ng Panginoong Diyos kay Adan, Noong ikaw ay sumasailalim sa akin, pinagkalooban kita ng maliwanag na kalikasan sa loob mo. At sa kadahilan ng iyon, nakikita mo ang mga bagay sa malayo. Ngunit pagkatapos ng iyong pagsuway sa akin, ang ipinagkaloob ko sa iyong maliwanag na kalikasan ay binawi ko sa iyo. Ito ay hindi iniwan sa iyo upang makita ang mga bagay sa malayo, ngunit iyong lamang malapit sa iyong kamay ayon sa kakayahan ng laman, sapagkat ito ay malupit. Nang marinig ni Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, lumisan sila. Pinuri at sinamba nila siya ng may kalungkutan na puso. At ang Diyos ay tumigil sa pakikipag-usap sa kanila. Pagkatapos ay lumabas sina Adan at Eva sa yungib ng mga kayamanan at lumapit sa pintuan ng hardin, at doon sila tumayo upang tingnan ito at umiyak dahil sa paglisan dito. At mula sa harap ng pintuang daan ng hardin ay pumunta sina Adan at Eva sa direksyong patungo sa timog na bahagi nito. At doon ay natagpuan nila ang tubig na nagdidilig sa hardin mula sa ugat ng puno ng buhay. At magmula roon, ang tubig na dumadaloy ay nahati sa 4 na ilog sa ibabaw ng lupa. Nang magkagayoy, lumapit sila ng malapitan sa tubig na yaon at tiningnan ito. At nakita nila na ang tubig ay lumalabas mula sa ilalim ng ugat ng puno ng buhay sa hardin. At si Adan ay nanaghoy at humagulgol at hinampas ang kanyang dibdib dahil sa pagkakahiwalay sa hardin. At sinabi kay Eva na may tono ng paninisi, Bakit mo dinala sa akin sa iyong sarili at sa ating mga inapo ang napakaraming mga salot at mga parusang ito? Sumagot si Eva, Ano ba ang iyong nakita na naging dahilan upang ikaw ay umiyak at magsalita sa akin sa ganitong paraan?
Sumagot si Adan, "Hindi mo ba nakikita itong tubig na dating kasama natin sa hardin na nagdidilig sa mga puno sa hardin at umaagos mula doon? Hindi natin ito pinapansin noong tayo ay nasa hardin. Ngunit mula nang dumating tayo sa kakaibang lupaing ito, minahal na natin ito at ginamit natin ito para sa ating katawan." Nang marinig ni Eva ang sinabi ni Adan, siya rin ay nanaghoy, at sa tindi ng kanilang pagluha ay nahulog sila kapwa sa tubig na iyon. Ninais nilang tapusin na ang kanilang buhay sa tubig upang hindi na muling bumalik at mamasdan ng nilikha, sapagkat nang tingnan nila ang gawain ng paglikha, nadama nila na dapat nilang tapusin ang kanilang buhay. Sa kabilang dako, ang Diyos na maawain at mapagbigay ay nakita silang nakahiga sa tubig at malapit na sa kamatayan. Kaya nagpadala ng anghel ang Diyos na siyang naglabas sa kanila sa tubig at inilagay sila sa dalampasigan na parang mga bangkay. Pagkatapos ay umakyat ang anghel sa Diyos na malugod siyang tinanggap at sinabi niya, "O Diyos, ang iyong mga nilalang ay huminga na ng kanilang huling hininga." Pagkatapos ay ipinadala ng Diyos ang kanyang salita kina Adan at Eva na bumuhay sa kanila mula sa kanilang kamatayan. At pagkatapos silang mabuhay, sinabi ni Adan, "O Diyos, habang kami ay nasa hardin, hindi namin kinailangan o alalahanin ang tubig na ito. Ngunit mula nang dumating kami sa lupaing ito, ay hindi kami mabubuhay kung wala ito." Sinabi ng Diyos kay Adan, "Noon na ikaw ay nasa ilalim ng aking utos at dating isang maliwanag na anghel, hindi mo alam ang tubig na ito. Ngunit ngayon, dahil sinuway mo ang aking utos, hindi ka mabubuhay ng walang tubig, kung saan mo huhugasan ang iyong katawan at hubugin ito. Sapagkat ito ngayon ay gaya ng sa mga hayop na nangangailangan ng tubig upang mabuhay." Nang marinig ni Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, sila ay nanaghoy ng isang mapait na panaghoy. At nagsumamo si Adan sa Diyos na pabalikin na siya sa hardin at tignan ito bilang pangalawang pagkakataon. Ngunit sinabi ng Diyos kay Adan, "Nangako ako sa iyo, kapag ang pangakong iyon ay natupad, ibabalik kita sa hardin, ikaw at ang iyong matuwid na mga inapo." At ang Diyos ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan. Pagkatapos ay naramdaman ni Adan at Eva ang kanilang sarili na nag-aapoy sa uhaw, init at kalungkutan. Sinabi ni Adan kay Eva, "Hindi tayo iinom ng tubig na ito kahit na tayo ay mamatay. O Eva, kapag ang tubig na ito ay pumasok sa ating mga panloob na bahagi, ito ay magdaragdag sa ating mga kaparusahan at ganun din sa ating mga inapo." Kaya parehong umalis sina Adan at Eva mula sa tubig at hindi uminom nito sa anumang paraan. Sa halip ay bumalik at pumasok na lamang sila sa yungib ng kayamanan. Subalit, nang sila ay nasa loob na ng yungib, hindi makita ni Adan si Eva. Tanging ingay lang ni Eva ang kanyang naririnig. Gaya rin ni Eva na hindi niya makita si Adan
ngunit naririnig lamang niya ang ingay na ginagawa nito. Nang magkagayoy, nanaghoy si Adan sa matinding pagkadalamhati at binayon niya ang kanyang dibdib at tumayo siya at tinawag si Eva. "Nasaan ka?" Sumagot si Eva kay Adan, "Masdan mo, nakatayo ako sa kadilimang ito." Pagkatapos ay sinabi ni Adan kay Eva, "O Eva, alalahanin ang maliwanag na kalikasan ng ating tinitirahan nung nakatira pa tayo sa hardin. Alalahanin ang kaluwalhatiang dumaan sa atin sa hardin. Alalahanin ang mga puno na tumatakip sa atin sa hardin habang tayo ay nagpapalipat-lipat sa kanila. O Eva, tandaan na habang tayo ay nasa hardin, hindi natin alam ang gabi o araw. Isipin ang puno ng buhay. Mula sa ibaba nito ay umaagos ang tubig at nagbuhos iyon ng ningning sa atin. Tandaan, O Eva, ang lupain ng hardin at ang ningning doon. Isipin ang hardin na iyon kung saan walang kadiliman habang tayo ay naninirahan dito. Samantalang hindi pa nga tayo nakararating sa yungib ng kayamanan na ito, ay pinalibutan na tayo ng dilim sa buong paligid, hanggang sa hindi na tayo magkita, at ang lahat ng kasiyahan sa buhay na ito ay nagwakas na. Pagkatapos ay binayo ni Adan at Eva ang kanilang dibdib, at nagluksa sila buong gabi hanggang sa pagbubukang liwayway, at nagbuntong hininga sila sa haba ng gabi sa Miyasiya. At binayo ni Adan ang kanyang sarili at ibinagsak ang sarili sa lupa sa yungib, dahil sa mapait na kalungkutan at dahil sa kadiliman. Humiga siya doon na parang patay. Ngunit narinig ni Eva ang ingay na nilikha niya sa pagbagsak niya sa lupa. At siya ay kinapa ni Eva gamit ang kanyang mga kamay at natagpuan siyang parang bangkay. Pagkatapos, si Eva ay natakot, hindi makapagsalita at nanatili sa tabi niya. Ngunit nakikita ng maawaing Panginoon ang parang bangkay na kalagayan ni Adan at ang pananahimik ni Eva dahil sa takot sa dilim. Sa kadahilanang ito, ang salita ng Diyos ay dumating kay Adan at ginising siya mula sa parang bangkay na pagkakalugmok sa lupa, at binuksan ang bibig ni Eva upang siya ay makapagsalita. Pagkatapos ay tumayo si Adan sa yungib at sinabi, "O Diyos, bakit ang liwanag ay nawala sa amin at natakpan kami ng dilim? Bakit mo kami iniwan sa mahabang dilim na ito? Bakit mo kami pinapahirapan ng ganito? Nasaan ang kadilimang ito, O Panginoon, bago kami natakpan? At dahil sa kadilimang ito ay hindi kami magkita ni Eva. Noong panahong kami ay nasa hardin pa, hindi namin nakita o nalaman man lang kung ano ang kadiliman. Hindi ako nagtatago kay Eva, ni hindi rin siya nagtatago sa akin, at hanggang ngayon ay hindi niya ako makita. At hindi kadiliman ang lumukob sa amin upang paghiwalayin kami sa isa't isa. Ngunit nang siya at ako ay parehong nasa isang maliwanag na ilaw, nakikita ko siya at nakikita niya ako. Ngunit ngayon, mula nang pumasok kami sa kuwebang ito, natakpan kami ng dilim at pinaghiwalay kami sa isa't isa, para hindi ko siya makita at hindi niya ako makita. O Panginoon,
sasalutin mo ba kami ng kadilimang ito? Nang marinig ng Diyos na mahabagin at puno ng awa, ang tinig ni Adan, sinabi niya kay Adan, "O Adan, hanggat ang mabuting anghel ay masunurin sa akin, isang maliwanag na ilaw ang nananatili sa kanya at sa kanyang mga hukbo. Ngunit, nang lumabag siya sa aking utos, inalis ko sa kanya ang maliwanag na kalikasang iyon, at siya ay naging madilim. At noong siya ay nasa langit sa mga kaharian ng liwanag, wala siyang alam tungkol sa kadiliman. Ngunit siya ay lumabag, kaya siya ay ginawa kong mahulog sa lupa mula sa langit, at ang kadilimang ito ang sumalubong sa kanya. At sa iyo, O Adan, habang ikaw ay nasa aking hardin at masunurin sa akin, nagpahinga rin ang maliwanag na ilaw na iyon sa iyo. Ngunit nang marinig ko ang iyong pagsuway, inalis ko sa iyo ang maliwanag na ilaw na iyon. Gayunpaman, sa aking awa, hindi ko kayo ginawang kadiliman, ngunit ginawa ko kayong katawan ng laman, kung saan aking ikinakalat ang balat na ito, upang ito ay makapagtiis ng lamig at init. Kung ang aking puot ay bumagsak ng mabigat sa inyo, kayo dapat ay aking nilipol. At kung ginawa ko kayong kadiliman, parang pinatay ko na kayo. Ngunit sa aking awa, ginawa ko kayo kung ano kayo, nang inyong suwayin ang aking utos, O Adan. Itinabi ko kayo sa hardin, at ginawa ko kayong makarating sa lupaing ito, at inutusan kayong manirahan sa yungib na ito, at sinakluban kayo ng kadiliman, gaya ng ginawa sa inyo nang lumabag kayo sa aking utos. Kaya, O Adan, ang gabing ito ay nilinlang kayo. Hindi ito magtatagal magpakailanman, ngunit 12 oras lamang. Paglipas ng 12 oras, babalik ang liwanag ng araw. Huwag kang bumuntong hininga ni kumilos, at huwag sabihin sa iyong puso na ang kadilimang ito ay mahaba at sa pagkainip ay kinakaladkad. At huwag mong sabihin sa iyong puso na sinasaktan kita nito. Tibayan mo ang iyong puso at huwag matakot. Ang kadilimang ito ay hindi isang parusa. Ngunit, O Adan, ginawa ko ang araw at inilagay ko ang araw dito upang magbigay liwanag, upang magawa mo at ng iyong mga anak ang inyong trabaho. Sapagkat alam kong ikaw ay magkakasala at lalabag at lalabas patungo sa lupaing ito. Gayunmay, hindi kita pipilitin o kaya'y pakinggan mo o manahimik, ni ipahamak ka sa iyong pagkahulog, ni sa pamamagitan ng iyong paglabas mula sa liwanag patungo sa kadiliman, ni sa pamamagitan ng iyong pagdating sa lupaing ito mula sa hardin. Sapagkat ginawa kita mula sa liwanag, at ninais kong ilabas ang mga anak ng liwanag mula sa iyo at katulad mo. Ngunit, hindi mo sinunod ang aking utos isang araw, hanggang sa natapos ko ang paglikha at pinagpala ang lahat ng nasa loob nito. Pagkatapos tungkol sa puno, iniutos ko sa iyo na huwag kumain niyaon. Ngunit alam ko na si Satanas, na dinaya ang kanyang sarili, ay dadayain din kayo. Kaya ipinaalam ko sa iyo sa pamamagitan ng puno na huwag
lumapit sa kanya, "At sinabi ko sa inyo na huwag ninyong kakainin ang bunga niyaon o tikman man, o maupo sa ilalim niyaon o ipamigay man ninyo iyon. Kung hindi ko ginawa ang makipag-usap sa iyo, o Adan, hinggil sa puno, at kung iniwan kita ng walang utos at nagkasala ka, ito ay isang pagkakamali sa aking bahagi, dahil sa hindi pagbibigay sa iyo ng anumang utos. Tatalikod ka at sisisihin mo ako. Subalit iniutos ko sa iyo at binalaan kita, pero ikaw pa rin ay nahulog. Kaya hindi ako masisisi ng aking mga nilalang, bagkus ang sisi ay nakasalalay sa kanila lamang. At o Adan, ginawa ko ang araw upang ikaw at ang iyong mga inapo ay makapagtrabaho at magpagal dito. At aking ginawa ang gabi upang sila'y makapagpahinga dito mula sa kanilang gawain. At para ang mga hayop sa parang ay lumabas sa gabi at maghanap ng kanilang pagkain. Ngunit kakaunti na ang kadiliman na natitira ngayon, o Adan, at malapit nang lumitaw ang liwanag ng araw. Pansamantala kong puputulin ang aking kwento tungkol kina Adan at Eva. Abangan ang pagpapatuloy ng aking kwento ng buhay at panahon ni na Eva at Adan, ang ama at ina ng sangkatauhan, sa susunod na episode, ang episode 2. Hanggang sa muli mga kabayan, pagpalain at patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.